Good morning everyone! Good news! Dahil nakahanap na ako ng bagong general manager na magte-take over sa business. So guys, I want you to meet Miss V. Welcome po, ma'am. Maraming salamat sa inyong lahat. Magta-travel ako next week. Kaya naman panatag ang loob ko dahil nandito si Miss V. And take note, nag-aral siya sa Europe. Kaya naman, confident ako na mas mapapabuti at mas mapapaganda niya ang pagpapatakbo sa kumpanya. And I'm pretty sure, marami pa kayong matututunan sa kanya. Maraming salamat sa iyong tiwala, sir. Kung mag-alala, hindi kita bibigoy. O siya, I have to go na. Guys, makinig kayo kay Miss V ha. Sundin nyo lahat ng iutos niya. Yes, sir. So have a safe flight, sir. See you soon. Thank you. Okay? So narinig ninyo si Mr. Nino. Makikinig kayong lahat sa akin, naintindihan nyo? Yes, ma'am. So from now on, lahat ng sasabihin ko, susundin ninyo. Ayoko nang tatanga-tanga dito sa trabaho, ha? Madami akong mga VIP na mga clients. Ayoko mapahiya sa kanila. Huwag kayong magiging bobo at saka igit sa lahat, ayoko sa mga slow na magtrabaho. Naintindihan nyo? Yes, ma'am. So eto tatandaan nyo, lahat kayo ngayon under probationary. Kaya matirang matibay. Naintindihan nyo? Yes, ma'am. Go back to work. Nako, napakasungit naman ng bagong manager natin at mukhang stricto pa. Okay na din yun para madisiplina tayo. Tsaka para marami tayong matutunan sa kanya. Oo nga. Kaya pagbutihin na lang natin yung trabaho natin. Kaya natin to. Tama. Kaya natin. Okay. Very good. Pero anong oras na? Asan si Ursula? At hanggang ngayon wala pa rin siya. Ma'am, nasa ospital po yung nanay ni Ursula. At sa umaga siya pong nagbabantay. Hinahayaan naman po ni sir na late siyang pumapasok. Ako ng manager ngayon. Dapat lahat alam ko. I will not tolerate this kind of behavior. Ma'am, good afternoon po. Anong good afternoon? Anong oras na? Miss B, pasensya na po kayo. Galing po kasi ako sa ospital eh. Nakakonfine po kasi yung mama ko. Ako po kasi yung nagbabantay eh. Tsaka, alam naman po ni Sir Puto, nagpapaalam po ako. Malilate ka without even informing me? Remember to, ako ng manager ngayon. Kung nauuto nyo man yung manager nyo dati, pues wag ako. Wag na wag mo na itong uulitin. Naintindihan mo? Po ma'am, sorry po. Hindi na po mauulit. Anyway, hindi na talaga mauulit because you are fired! Now get out! Pero ma'am, kailangan ko po itong trabaho na to. Dito ko po kinukuha yung mga pambayad namin sa bill sa ospital ni mama. Tsaka, ako lang po yung inaasahan niya. Tsaka matagal na po ako sa company na to eh. Bakit naman po? Wala akong pakialam kung matagal ka na dito sa kumpanyang ito. Ako ng manager ngayon. Higit sa lahat, ayoko yung hindi ako nire-respeto. Now, leave! Ayaw ko na makita yung pagmumukha mo, ha? Umalis ka na dito! Grabe naman si ma'am. Walang puso. Hayaan mo. Makakarma din yan. Ako kumain yung bills ko pambayad ng ospital. Kamawala ng pag-asa. Kailangan natin yan. Hoy! Sino may sabi sa inyo pwede kayong kumain dito sa table na to? Ha?
Ang kakapal din ng mga pagmumukha ninyo, no? Upon checking on all of your resumes, nakakatawa kayong lahat. Alam niyo mga backgrounds ninyo? Galing lang kayo sa mga street foods. Ano ba nagbebenta niyo dati? Mga tokneneng? Kwek-kwek? Balot? Tapos ngayon ano kayo dito? Feeling VIP? Dito pa talaga kayo sa table kumakain? Ang kakapal ng mukha nyo. Ayaw na ayaw kung may pupunta dito na VIP na mga kliyentes, makikita nila dito na dugyot! Naintindihan nyo? Eh ma'am, pantry po namin to dito eh. Saan po ba pala kami kakain? Wala akong pakialam. Diyan! Diyan sa sahig! Diyan kayo kumain. Huwag kayo mag-asta mga VIP. Dahil puro lang mga street food lang naman ang alam ninyong gawin. At saka ibenta. Naintindihan nyo? Pag may nakita pa talaga akong ni isa man lang sa inyo na kumakain dito, sinasabi ko sa inyo, matatanggal ng trabaho. Kain! Sa baba! Buti pa si Sir. Pamilya yung turing sa atin. Pero siya, hindi na makatao yung ginagawa niya. Oo nga. Hindi na tama itong ginagawa niya sa atin. Sir, naku po, may good news ako sa inyo. Alam niyo po ba, may na-close deal ako. 500 packs for wedding. And you know what? Yung premium package ang kinuha nila. Grabe, bigatin tong kliyente na to, sir. Wow! That's good news. Alam mo, hindi talaga ako nagkamali sa pagpili sa'yo. I'm so proud of you. Thank you, sir. Saka nga pala, magbabayad na daw po sila during the event. 100% bibigay na nila lahat by that time. Sure ba yan? Of course, sir. Trust me. Kasi matagal ko ng kliyente to, no? Saka VIP sila. Bigatin, sir. Huwag kang mag-alala. Well, I trust you. O siya, salamat and I will see you soon. Sige po, sir. Ingat po kayo dyan, ha? Super busy din po kami ngayon dito sa preparation, eh. Ingat po. Bilisan yung kumain dyan. Darating na naman yung bruha. Tayo makatapos kumain. Kaya nga, nagmamadali na nga kami lahat kumain para hindi tayo maabutan. Hoy! Bakit ang tagal niyong kumain? Kanina pa kayo dito, Kala niyo kung sino kayo mga VIP dito, Bagal-bagal niyong gumalaw! Hindi kayo pinapasahon ng ganito para lang magpa-VIP kayo dito! Wala kayong mga kwenta. Ma'am! 10 hours na kami walang tigil ng kakatrabaho. Nahihilo na kami sa pagod at sa gutom. Maawa naman po kayo sa amin. Sumasagot ka pa sa akin, matanda ka, ha? Sino ka ba para manduhan ako, ha? Akala mo kung sino ka, para sagot-sagutin ako ng ganyan. Bastos ka! You are fired! Umalis ka dito! Oo! Aalis na talaga ako dito dahil hindi ko na masigmura ang pagtrato mo sa amin na hindi tama at pampabastos mo sa amin. Para kaming aso kung itrato mo, matakpobre ka! Bastos ka, matanda ka, ha? V, stop it! Sir, nandito po pala kayo. Totoo pala yung mga sinasabi ng staff ko na minamaltrato mo sila. Ano tong kahayop ang ginagawa mo sa kanila? Sir, dinidisiplina ko lang itong mga tauhan mo. Ang bobobo eh. In the first place, wala namang pinag-aralan ng mga yan eh. Puro mga street food lang mga alam nila. Wow. Hindi porket nag-aral ka sa Europe, may karapatan ka ng maliitin tong mga to. Alam mo bang mas mataas pang tingin ko sa kanila kaysa sa'yo? Wala kang puso. Alam mo bang nagsimula din ako bilang isang street vendor? Kaya wag mong minamalit tong mga to. Dahil pamilya ang turing ko sa kanila, hindi lang staff. And you know what? You don't deserve to stay in my company. You are fired! Pero sir, ang laki lang binigay kong sales para sa'yo, di ba? And this is how you treat me? Ma'am, tumatawag po yung client. Yes. Hello, sir. Okay na po lahat bukas. Ha? Sir, hindi po pwede. Nakabili na po kami lahat ng mga pagkain
No, sir, hindi po pwedeng mag-cancel. So, yun ba yung pinagmamalaki mong na-close deal mo? Na-cancel? So, paano natin mahahabol yung bayad ngayon? Do you have a contract with them? Hindi ako nakakuha ng contract, sir. Tiwala po kasi ako sa kliyente na yun. Bigatin yun eh. Ngayon lang po siya nag-cancel sa akin. Akala ko ba nag-aral ka sa Europe? Asan na yung pinagmamalaki mong pinag-aralan mo? Ha? Paano ka pumayag sa isang deal na wala kang pinapapirmahang kontrata? At dahil dyan, ikaw ang magbabayad sa lahat ng damages dito. It's either you pay me or I will sue you. Pero sir, wala akong ganong kalaking halaga. Halos mag-1 milyon yun eh. Sorry po. Well, that's your problem, not mine. It's either you pay me or I'll see you behind bars. Tara na guys. Marami pa tayong gagawin.